Ka-Express, hindi pa man opisyal na nagsisimula ang NBA Summer League pero unti-unti nang lumilinaw ang direksyon ni Kai Sotto. Matapos ang pagtatapos ng kanyang kontrata sa Kashigaya Alpha sa Japan B-League, maraming fans ang nagtatanong, babalik pa ba si Kai sa Japan o tuluyan na ba niyang susubukan ang NBA route? At ayon sa mga pinakahuling ulat, mas lumalakas ang posibilidad na sasabak siyang muli sa NBA Summer League ngayong July 2026. Well, sa ngayon, wala pang official na pahayag kung saang team siya mapupunta, pero malinaw na isa ito sa pinaka-importanting off-season ng kanyang career. Iniulat ng ilang Philippine basketball insiders na may mga offers pa rin para kay Kai sa Asia, pero priority o mano nito ang paghabol sa kanyang pangarap, ang NBA. At lalong naging mainit ang usapan dahil hindi na-renew agad ang kanyang Japan B-League situation matapos ang season. Para sa maraming fans, ito ang pinakamalaking senyales na baka hindi na muna siya bumalik sa Japan. Habang ang ibang Pinoy imports ay may inaabangang bagong Japan B-League teams, si Kai ay nananatiling exploring options at kabilang dito ang NBA Summer League at maging ang NCAA route sa US. Ngayon, isang malaking tanong ang bumabalot sa Philippine basketball. Eto na ba talaga ang pinakamalapit na pagkakataon ni Kai para tuluyang makapasok sa NBA system? Matapos ang roller coaster na journey ni Kai sa international basketball, papasok na naman siya sa panibagong yugto ng kanyang career. Itong nakaraang linggo, official nang naghiwalay ang 7-3 Pinoy Center at ang Kashigaya Alphas sa pagtatapos ng 2025-26 Japan B-League season. Pero imbes na simpleng team change lamang, maraming basketball observers ang naniniwala mas malaki pa rito ang plano ni Kai. At bakit? Dahil sa lahat ng mga available options niya ngayon, ang pinakaingay na usapan ay ang NBA Summer League. Ayon sa mga reports, siguradong susubok muli si Kai na makakuha ng Summer League roster spot ngayong July. Hindi pa man kumpirmado ang team, pero malinaw na active ang kanyang camp sa paghanap ng pagkakataon sa NBA ecosystem. Hindi ito basta simpleng tryout lamang para kay Kai. Ito ang continuation ng kanyang pangarap na ilang taon na niyang hinahabol. Mula pa nung naglaro siya sa Adelaide 36ers sa NBL Australia hanggang sa Orlando Magic Summer League stint noong 2023, malinaw na hindi pa nawawala ang kanyang NBA ambition. Sa katunayan, kahit tumaan siya sa injuries, ACL recovery at ilang setbacks, hindi siya tumigil. At kung pagbabasihan ang kanyang latest Japan B-League season, may dahilan kung bakit patuloy pa rin siyang napapansin. Sa kabila ng injury comeback, nakapag-average siya ng double-digit scoring at halos 10 rebounds kada laro. Well, hindi biro yan para sa isang player na kagagaling lang sa major ACL injury. At mas nakakamangha pa, bumalik siya na mas physical, mas composed at mas improve ang passing game bilang isang big man. Pero narito ang mas interesting na bahagi. Habang ang ibang players ay inaasang mananatili sa Japan sa bagong teams, si Kai lamang ang malinaw na future uncertain. At sa basketball world, kadalasan may ibig sabihin yon. Para sa maraming Pinoy fans, may nararamdaman na kakaiba sa timing ng lahat. Summer League approaching, free agent si Kai, walang announced Japan B-League renewal at may mga reports pang bukas siya sa iba't ibang US-based opportunities. Kaya ngayon, lalong lumalakas ang haka-haka na baka ito na ang pinakaseryosong NBA push ni Kai mula noong Orlando Magic stint. Well, hindi pa ito garantiya, hindi pa ito NBA contract, pero sa unang pagkakataon matapos ang matinding injury setback, mukhang muling bumubukas ang pinto para kay Kai. At para sa bansang matagal nang naghihintay ng homegrown Pinoy sa NBA, bawat galaw niya ngayon ay parang heartbeat ng buong Philippine basketball community. Habang umiinit ang usapan tungkol sa posibleng NBA Summer League comeback ni Kai, mas lalong lumalakas ang paniniwala ng mga fans na baka ito na talaga ang turning point ng kanyang career. At hindi lang ito basta hype sa social media, may malinaw na dahilan kung bakit maraming insiders ang naniniwalang seryoso ang kanyang NBA pursuit ngayong 2026. Well, nasa tamang timing si Kai ngayon. Free agent siya matapos ang kanyang stint sa Kashigaya Alphas at sa halip na agad pumirma sa bagong Japan B-League team tulad ni Kiefer Ravena at Ray Parks Jr., pinili niyang manatiling open ang kanyang options. Para sa maraming basketball analyst, bihira itong mangyari kung siguradong babalik agad ang isang import sa Japan. Kaya para sa fans, malinaw na may mas malaking target si Kai ngayong off-season.
At kapag pinag-usapan ang NBA Summer League, hindi na bago rito si Kai. Noong 2023, naging bahagi siya ng Orlando Magic Summer League roster, kung saan ipinakita niya ang kanyang rim protection, mobility at shooting touch bilang isang 7'3" big man. Kahit limitado ang kanyang minutes noon, maraming scouts ang napansin ang kanyang natural timing sa depensa at passing instinct. Well, sa katunayan, ilang NBA observers noon ang nagsasabing unique prospect si Kai dahil kakaunti lamang ang may ganitong kombinasyon ng height at perimeter skill. Pero pagkatapos noon, sunod-sunod ang naging pagsubok sa kanyang career, lumala ang competition sa NBA pipeline, nagkaroon siya ng lumbar injury noong Summer League stint at kalaunan ay dumaan pa sa matinding ACL injury habang nasa Japan. Maraming players ang nawawala na matapos ang ganitong setback, pero si Kai bumalik. At mas nakakagulat, bumalik siya na mas productive kahit sa dati. Sa kanyang pagbabalik ngayong 2026 season, nakapag-average siya ng higit 13 points at halos 10 rebounds kada laro sa Japan B-League, kahit galing sa halos isang taong recovery. Hindi lang yon, mas naging physical siya sa ilalim, mas mabilis magdesisyon sa pick and roll, at mas naging consistent sa depensa. Para sa isang 7'3" center, malaking bagay yon sa modern NBA system na naghahanap na versatile big man. At dito ngayon pumapasok ang pinaka-importanting tanong, anong klaseng NBA opportunity ang hinahanap ni Kai? Ayon sa ilang reports, bukod sa Summer League, bukas din umano siya sa posibilidad ng NCAA Division I route sa US matapos lumuwag ang eligibility rules para sa dating professional players. Isa itong nakakagulat na development dahil bihirang makita ang isang established Asian pro na gustong bumalik sa college basketball para mas mapalapit sa NBA scouts. Pero para kay Kai, malinaw na handa siyang tahakin kahit anong ruta para maabot ang kanyang pangarap. At habang wala pang official na announcement kung anong NBA team ang posibleng kumuha sa kanya para sa Summer League, isang bagay ang malinaw, hindi pa tapos ang NBA dream ni Kai. Sa katunayan, para ngayon pa lang nagsisimula ulit ang pinakamahalagang laban ng kanyang basketball career. Sa kabila ng lahat ng injuries, setbacks at mga kritikong nagsabing malabo nang makapasok si Kai sa NBA, hindi pa rin nawawala ang kanyang pangarap. Ngayon, habang wala pa siyang bagong kontrata sa Japan B-League at patuloy na lumalabas ang mga balitang, konektado siya sa NBA Summer League, lalong umiinit ang excitement ng buong Philippine basketball community. Hindi man ito garantisadong NBA contract agad, pero malinaw na mas seryoso ngayon ang direksyon ni Kai kaysa dati. At kung tuluyan siya makapasok sa NBA system, hindi lang ito personal victory, isa ito makasaysayang sandali para sa buong Pilipinas. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento kinulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.